Sa mga mag-e-exam po sa online validation exam para po sa mga magre-renew ng kanilang mga lisensya, i-share ko lang po sa inyo kung paano po mag-exam. Kasi po, may ilang details po na bago pagdating sa pag-exam sa online validation exam. So, mapapansin nyo sa nung nakaraan na CDE certificate, na nakalagay po dito ay may nakalagay po dito na type exam. Wala na po yung exam type. Hey guys! Welcome back to my channel. By the way, I'm your Dalaera. And then, for today's video, mabilis lang po ang video ito. And then, sa mga hindi po nakakaalam kung paano po mag-exam, sa part na to, andito na po tayo sa portal account natin sa front page ng LTMS portal. Punta po kayo dito sa e-learning. Okay, and after that, punta po kayo dito sa CDE Online Validation Exam. And then, mapupunta po kayo dito, Start Exam. Kasi po, iba na po ang binibigay nila na CDE certificate. And then, iba na rin po yung pag-exam sa CDE nila, Online Validation Exam. Mamili lang po kayo dyan kung English or Filipino. And then, Filipino yung i-click natin. So, for today's exam, so, meron po naman tayong reviewer. So, actual exam ko to. So, may tendency na magkakamali ako dito or may tendency na hindi. So, kung gusto nyo po ng reviewer, meron po tayong reviewer na ginawa para po sa inyo in case na gusto nyo na mag-exam na. So, review lang po kayo dun sa tutorial natin. So, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po mag-exam. So, dati po, pag clinic nyo po yan, automatic may lalabas na agad dyan kung wrong kayo or correct kayo. Pag green, correct. Pag wrong, red. So, dito po kasi hindi nyo makikita kung tama or mali yung inyong sagot. So, makikita nyo lang po yan sa final result niyo sa dulo. Okay? So, for today's video, yung pag-exam ko nito ay hindi natin alam kung tama ba ako or hindi. So, bibilisan lang natin. Okay. Bibilisan lang natin guys ha. Okay. Bilisan lang natin guys ha kasi nga guys, dito nga po pala sa pag-exam kailangan bilisan natin kasi may session out na mangyayari. So, parang may expiration din yung, may time up sila. Okay? Kailangan bilisan po natin. So, and then after that, okay. So, ibig sabihin yan, meron po akong dalawang mali. So, ibig sabihin yan. So, kailangan ito ay 100. I think ito dapat nasa 100%. Kung tama yung lahat ng sagot niyo. Pero once na may mali kayo, hindi natin alam kung ano yung mali natin doon. So, automatic, ito lang yung lalabas sa result niyo. So, ibig sabihin, ang nakuha kong score ay 92. So, ibig sabihin, pasa yan. Kailangan maka-13 na. Pasado kayo. 13, sagot kayo. Automatic, pasado na kayo doon. Kahit 50-50, okay lang yan. And 60%, okay lang yan. Basta, makapasa po kayo or makakuha kayo ng CDE certificate. Once po na nakapag-exam na kayo ng ganyan, click nyo po itong print. Then, makikita nyo po yung result ng exam niyo. Ito yung CDE certificate nyo. So, itong CDE certificate nyo, ito yung ipipresent nyo sa LTO. Ito. Ayan. So, mapapansin nyo sa nung nakaraan na CDE certificate, na nakalagay po dito ay may nakalagay po dito na type exam. So, nakalagay po dapat dito kung professional or non-professional na for renewal. So, dito po kasi walang nakalagay. Once napasa kayo, kahit 50-50 pa yan, 50% pataas, kung naka-automatic na nakalagay po dito is pass. Wala na po yung exam type. Okay lang po yan. Once na pass na kayo, automatic pass na kayo. Okay. And then, after that, sa mga nagtatanong kung ano po yung next step once po na nakapag-exam na po ako. After that, punta po kayo dito sa arrow na to. So, ibig sabihin, i-download nyo yung CDE certificate nyo. Kaya mas maganda na mag-exam kayo ay sa computer shop para makapag-proceed na kayo sa print. And then, makuha nyo na yung CDE certificate niyo. CDE. Okay. And then, download nyo na. Okay. Na automatic naka-download na po yan. So, that's all guys. Sana po nakakuha po kayo ng mga ilang idea kung paano po ba ang pag-exam sa
CDE Online Validation Exam. Although meron po akong mali, so pwede po kayong mag-review. So not bad kung naka 92 kayo or 50-50 pataas. Mas okay kung nakapasa kayo talaga sa CDE Online Validation Exam. Yun pong importante doon, nakapasa kayo, hindi kung ilan yung nakuha nyo. Okay? Mas magandang mag-review pa rin kayo para hindi po kayo bumagsak sa ating CDE Online Validation Exam. And after that, pag meron na po kayo ng CDE, hawak nyo na po yung hard copy, pwede na po kayong mag-proceed sa LTO para makapag-transact ng driver's license. That's all guys. Thank you for watching and sana po nakakuha kayo ng mga ilang idea kung paano po mag-exam sa CDE Online Validation Exam. That's all guys. Bye! Mwah!